Ng pambungad na awit. Sa pag ng Panginoon, bayan ngayon'y nagtitipon upang pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Welcome po sa inyo dito sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Ngayong pong araw na ito ay 11 ng Pebrero, ating ginugunita ang mahal na Birheng Maria ng Lourdes. Kaya nawa sa pamamagitan ng banal na Eukaristiyang ito, patuloy nating itaas sa Diyos ang intensyon ng lahat ng mga may sakit na nawa kahit sa gitna ng kanilang pinagdaraan ng karamdaman, patuloy nilang makatagpo at maramdaman ang presensya ng Diyos na lagid-lagi na may pagpapagaling. Hindi lamang pisikal, hindi lamang sa katawan, kundi lalo tigit sa kaluluwa. Kaya taminin po muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, Kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang alalayan kaming mga mahihina. Ngayong ginugunita ang kalinis-linisang ina ng Diyos at kaming idinadalangin niya ay makabangunawa sa pagkalugmok sa kasalanan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Magalak ang lahat. Magalak kayo dahil sa Jerusalem. Ang lahat sa inyo na may pagmamahal, wagas ang pagtingin. Kayo'y makigalak at makipagsaya. Lahat kayong tumangis para sa Kanya. Tatamasahin ninyo ang kasaganaan niya tulad ng sanggol sa dibdib ng kanyang ina. Sabi pa ng Panginoon, padadalhan kita na walang katapusang pag-unlad. Ang kayamanan ng ibang bansa ay dadaloy sa iyong tila agos ng ilog. Ang makakatulad mo'y sanggol na buong pagmamahal na inaaruga ng kanyang ina. Aaliwin kita sa Jerusalem, tulad ng pag-aliw ng ina sa kanyang anak. Ika'y magagalak pag nakita mo ang lahat ng ito. Ikaw ay lalakas at lulusog. Sa gayon,
Malalaman mong akong Panginoon ang kumakalinga sa mga tumatalima sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Anak, sumasa inyo ang pagpapala ng Diyos ng kataas-taasan. Higit kang pinagpala kaysa lahat ng babae sa lupa. Purihin ng Panginoon, ang Diyos na lumalang sa langit at lupa. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Ang pananalig sa Diyos na nagudyok sa iyo ay hindi na mapaparam sa isip ng mga tao, habang ginugunita nila ang kapangyarihan ng Diyos. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Magsitayo ang lahat. Piring Mariang mapalad sa pananalig mong tapat, sa Diyos na tagapagligtas. Upang sa'yo'y mayag ang pag-ibig niyang tapat. Alleluia, alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may kasalan sa Cana, Galilea, at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay naroon din. Kinapos ng alak, kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, naubusan sila ng alak. Sinabi ni Jesus, huwag ninyo akong pangunahan, ginang. Hindi pa ito ang panahon ko. Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Dooy may 6 na tapayan. Ang bawat isa'y naglalaman ng 20 hanggang 30 galon. Nakalaan ang mga ito para sa paglilinis ayon sa tuntuning panrelihiyon ng mga Hudiyo. Sinabi ni Jesus sa mga katulong, punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan, at pinunungan nila hanggang sa labi. Pagkatapos sinabi niya, sumalo kayo ngayon at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan. Dinalhan nga nila ang namamahala ng handaan. Tinikman naman nito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan nanggaling iyon. Bagamat alam ng mga katulong na sumalok ng tubig, kaya tinawag niya ang lalaking ikinasal. Sinabi niya rito, ang una pong inihahain ay ang masarap na alak. Kapag marami nang nainom ang tao, saka inihahain ang mababang uri. Ngunit ipinagpahuli ninyo ang masarap na alak. Ang nangyaring ito sa Cana, Galilea ay siyang unang kababalaghang ginawa ni Jesus. Sa pamamagitan nito'y inihayag niya ang kanyang kadakilaan at nanalig sa kanya ang mga alagad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay magsiupo. Sa inyo pong lahat na naririto at nakikibahagi sa ating banal na pagdiriwang, sa mga sumasama po sa atin sa pamamagitan ng ating Facebook Live, sa lahat po ng mga pilgrims na naririto, ating mga kapatid na may sakit at mga may sakit sa buhay. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sino po ba ang mga taong may sakit? Sino naman ang mga may sakit? Meron palang kaibahan ang taong may sakit at ang taong dumaranas ng sakit. Sakit is sickness.
Sakit pang katawan, sakit sa ulo, nilalagnat, meron kang cancer, meron kang rayuma, meron kang tuberculosis, o kung ano-ano pa. Sino ang mga may sakit? Itong maaaring mga nakaratay sa higaan, mga nahihirapang huminga, nahihirapang lumakad, mga naka-wheelchair, kung ano-ano pa. Pero sino naman ang mga may sakit? Maaaring ang mga may sakit ay yung mga nakakasalubong natin sa pang-araw-araw nating buhay, yung mga nakakasama natin, nakakahalubilo, kasama sa trabaho, kasama sa bahay, kapamilya, baka hindi natin alam. At maaaring tayong lahat ay mayroong sakit. Kung wala mang sakit, ngayon pong araw na ito, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng mahal na Birhen ng Lourdes. Isang paalala ng pag-asa. Isang paalala na mayroong pagpapagaling at isang paalala na laging may malasakit ang Diyos sa kanyang bayan, lalo na sa mga may sakit at sa mga may sakit. Noong pong taong 1858, nagpakita ang mahal na Birhen kay Santa Bernadette, isang simpleng babae sa Lourdes, France. Sa pamamagitan ng isang abang bata, isang simpleng bata, ipinahayag ng Diyos ang kanyang mensahe sa mundo. Pray. Pray without ceasing. Repent from all your sins and trust in God's mercy. Ipinaalala ng Birhen ng Lourdes o ipinakilala ng Birhen ng Lourdes ang kanyang sarili bilang ang Immaculada Concepcion. Isang patunay na ang Diyos ay dalisay. Ang Diyos ay punong-puno ng biyaya. Kaya, mga minamahal kong kapatid, ang tanong, bakit kaya sa isang simpleng bata? Bakit kaya sa isang abang bata, hirap, so to say, nagpakita ang mahal na Birhen? Paniniwalaan ba ang batang ito? Maaring sa kwento ng pagpapakita ng Birhen ng Lourdes sa Pransya, hindi naman ganoon naging kadali. Hindi naman ganoon agad pinaniwalaan ang batang si Bernadette. Pero tandaan natin, ang Diyos ay hindi tumitingin sa estado ng buhay, kundi sa kababaang loob at bukas na puso. Tulad ni Bernadette, tayo rin ay tinatawag na makinig at tumugon sa tawag ng Diyos kahit sa simpleng paraan. Tingnan na lamang natin yung kaganapan sa mabuting balitang narinig po natin na ubusan ng alak. Pero naniwala silang kaya ng Diyos. Kaya nga ang sabi ng mahal na ina, gawin ninyo ang anumang ipag-uutos niya. Do whatever He tells you. Kung ang sabi ng Diyos ay magpatawad, magpatawad ka. Kung ang sabi ng Diyos magpakababa ang loob, magpakababa ang loob. Ang Lourdes ay naging lugar ng maraming mga himala, lalo na ng kagalingan sa katawan at ng kaluluwa. God continues to tell us to repent, to be meek, to be humble of heart. Kaya ang pinakamahalagang himala ay hindi lamang yung pisikal na kagalingan, hindi lamang yung paglakad muli ng mga pilay, hindi lamang yung pagkakitang muli ng mga bulag. Ang pinakamahalagang himala ay ang pagbabalik loob at pagpapanibago ng pag-asa. Yung pagpukaw ng mga pusong parang nagsarado na sa kalooban ng Diyos. Yung pusong parang hindi na marunong magmahal at magpatawad. Maraming pumupunta sa Lourdes na mga may sakit sa katawan, ngunit ang mas marami ay yung gumagaling sa sakit at sugat ng puso. Yung mga nagpapatawad na, yung mga natatahimik na, at lalo tigit, yung muli ng sumasampalataya. Mga minamahal kong kapatid, sa atin pong panahon ngayon, marami rin ang mga may sakit. At ang sabi natin kanina, yung mga may sakit, hindi lamang sa katawan, kundi sa isip at sa damdamin. May mga sugatan dahil sa problema sa pamilya, problema sa kahirapan, problema sa pagkabigo, problema dahil takot sa kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Ang mensahe ng mahal na Birhen ng Lourdes ay malinaw. Lumapit tayo sa Diyos, manalangin tayo, magtiwala tayo,
This is what the Blessed Virgin keeps on saying. Go to Jesus. Repent. Pray without ceasing and trust in God. Bilang ina, hindi tayo iniwan ni Maria. Dinadala niya tayo kay Jesus, ang tunay na manggagamot ng ating mga kaluluwa. At tulad ng sinabi niya sa kasalan sa Kana, do whatever He tells you. Ang tunay na kagalingan ay nagmumula sa pakikinig at pagsunod kay Kristo. Sa pagdiriwang na ito, lalo nating ipagdasal ang mga may sakit, ipagkatiwala natin sa mahal na Birhen ng Lourdes, at kung saan man tayo dinadala ng krus, alalahanin natin na hindi tayo nag-iisa. May isang ina na nagmamalasakit, may isang ina na gumagabay, at may isang inang nananalangin para sa atin. Nawa, sa pamamagitan ng mahal na ina, ng mahal na Birhen ng Lourdes, maranasan ang kagalingan ng katawan, kung ito'y kalooban ng Diyos. At higit sa lahat, maranasan natin ang kagalingan ng ating mga puso at ng ating mga kaluluwa. Sa ating lahat na may sakit at may mga sakit, ang paalala ng mahal na Birhen, trust in God, pray without ceasing, and abide with the hope of God. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria, nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay Ama pasalamatan. naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ang mahal na Birhen ng Lourdes ay pinararangalan. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa taitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa taitaasan, Hosana sa taitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan.
Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banalang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Uli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal tulad ni Santo Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsitayo ang lahat. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang
Hinihiling namin kami at iya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman namin. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Bigayan kayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Kung nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
sa aming kaluluwa at katawan. Tanggapin mo ang alak ng bagong tipan, inuming nagbibigay sa amin ng kalakasan. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Tanggapin mo't gawing tinapay ng buhay, pagkain sa aming kaluluwa at katawan. Tanggapin mo ang alak ng bagong tipan, inuming nagbibigay sa amin ng kalakasan. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng ulibo na binasbasa ni Padre Pio nung siya ay nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, inaanyayahan din ang lahat na dalhin ang inyong mga lumang palaspas
na binasbasan noong nakaraang taon. Ang mga ito ay ating susunugin bilang paghahanda sa darating na Miyerkules ng Abo. Makipag-ugnayan lamang po sa ating opisina o sa ating mga tagapaglingkod hinggil sa pagbibigay ng inyong mga lumang palaspas. Ikaapat, mga kapiyo, malugod namin kayong inaanyayahan sa isasagawang lakbay parokya sa darating na ika-26 ng Marso, araw ng Huwebes. Tayo ay maglalakbay sa 7 simbahan sa Archdiocese of Lingayen, Dagupan, Lalawigan ng Pangasinan. Ito ay nagkakahalaga ng 3,500 pesos lamang. Para sa mga detalye at pagpapalista, makipag-ugnayan lamang sa ating opisina. Ang pagpapalista ay hanggang sa February 28 lamang. Halina at sama-sama tayong maglakbay habang nagninilay sa daan ng krus ni Jesus. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis si Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin. Mga rosaryo, imahen, dasalan, langis, miracle robes at healing bundle sa nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagay noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Naway pagpalain kayong lagi ng makapangyarihan at nagmamahal sa ating Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.